Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 27, 2023. Patuloy pa rin nga po na umiiral sa bansa itong southwest monsoon o yung habagat na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Palawan, Occidental Mindoro hanggang dito nga po sa parte ng Metro Manila. Asahan din po natin yung mga localized thunderstorm kagaya nga po ng nangyari kagabi sa Metro Manila. Asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot nga po yan ng pagbaha. At yung minomonitor naman po nating low pressure area outside Philippine Area of Responsibility, ito naman po ayon sa European Center ng Advanced Weather Forecast, posible nga po yan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. At yung latest update naman ng posibleng dalawang bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Asahan naman po natin ngayong araw na magiging maganda ang lagay ng panahon, pero mamayang gabi at hapon ay posible naman tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa Advanced Weather Forecast ng European Center, bukas nga po, September 28, asahan po natin na meron pa rin mga pag-ulan. At ito nga po, yung low pressure area outside PAR. Pagdating naman po ng September 29, ito po ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at posible nga po ito bago pumasok ng PAR line ay mag-intensify na nga po ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman po ng September 30, posible nga po yung pinakasentro niyan ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung hindi nga po magbabago yan, yung kanyang senaryo, posible nga po itong maging si Bagyong Jenny. At pagpasok naman ng unang araw ng October, dito mapapansin na nga po natin yung pagbugso ng Northeast Monsoon. Na dito, imbis na aangat nga po itong posibleng bagyo sa may parte ng Japan, ito po itutulak ng Northeast Monsoon, pababa nga po dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating, ito naman po meron pong low pressure area dito naman sa western section ng Palawan na posibleng magdulot naman po ng pagulan niya sa parte ng Palawan dahil sa paghatak po niya ng southwest monsoon. By October 2, dito nga po mapapansin natin na almost stationary, magiging mabagal yung pagkilos nitong posibleng bagyo dahil nga sa northeast monsoon. Pagdating naman ng October 3, dito nga po by October 3 mapapansin na nga po natin na bahagyang aangat po yan at itutulak naman po yan ng northeast monsoon. Kaya mapapansin po natin, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan at asahan po natin na mararanasan natin yung malamig na simoy na hangin dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon at posibleng umabot yan hanggang sa parte ng central Luzon. By October 4, dito nga po asahan pa rin natin na ito nga pong bagyo na to ay itutulak ng northeast monsoon patungo nga po dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga po itong makaapekto dito sa may parte ng extreme northern Luzon at posible nga po itong mag-downgrade into low pressure area pagdaan niya dito sa may parte ng extreme northern Luzon. By October 5, ito naman po yung ating possible scenario. Yung pinakasentro pa po niyan ay patungo nga dito sa may parte ng Itbay at Batanes at habang meron nga po tayong panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagpasok naman po ng October 6, ito nga pong posibleng bagyo na nakadaan na sa extreme northern Luzon ay patungo naman po ito dito sa may parte ng China at mapapansin nga po natin, asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng mga pag-ulan at dahil meron nga po tayong nakikitang pressure dito, ito nga po yung sinasabi natin yung pagsasalubong ng northeast monsoon at southwest monsoon kaya mas nagkakaroon tayo ng mga low pressure area dito nga po sa may western section ng ating bansa. At yung isang sama ng panahon naman ay isa ng ganap na bagyo na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at nasa eastern section po yan ng Visayas. Ito naman po yung imo-monitor natin kung ano nga ba yung kanyang magiging senaryo
Pero sa ngayon sa ating prediction, dahil nga may pagbugso ng northeast monsoon, posible nga itong bagyo na ito ay tumungo muli dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Pero kung lalakas pa nga po itong northeast monsoon, posible nga po itong bumaba pa dito sa may parte ng central Luzon or dito sa may parte ng Bicol region, o posible naman po na ito'y habang lumalapit ng landmass ng ating bansa ay posibleng mag-downgrade po ito at posibleng maging low pressure area. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kung napapansin nga po natin, may mga pagbabago po tayo nakikita sa advanced prediction ng European Center. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.